Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! So today guys, I would like to share with you about sa mga cities na magandang tumira. Ayun guys, back to our topic. Dun sa mga cities na babanggitin ko is i-discuss natin ano ba yung makikita natin dito sa cities na to and magkano ba yung average cost of living, approximate population in that area, and magkano yung average monthly rental dito good for one bedroom. Okay? So, start natin sa St. John. Ang St. John ay mayroong dito another connecting flight na mayroong sariling airport is si St. John. So, actually, si St. John ay isa sa capital, I know. Actually, capital city ng Newfoundland and Labrador. So, more on center talaga dito. Dito makikita yung hospital, yung nag-iisang mall, which is Avalon Mall, and dalawang university ang nandito actually. Nandyan ang College of North Atlantic and Memorial University of Newfoundland and Labrador. So, in terms of population, si St. John ay mayroong 108,860 and pagdating naman sa house, kung bibili ka ng house is nasa average siya ng 430,000. If magre-rent ka ng one bedroom apartment, nasa average siya ng 935 and monthly cost of living is nasa range siya ng 2,868. So sa St. John kasi marami din diyang mga apartment na pinapaupahan and marami tayong mga kababayan dyan na may sarili ng bahay na nagpapaupa sila ng basement apartment or main floor apartment. So, sa isang bahay, kadalasan, dalawa yung pwedeng may separate entrance for basement and main floor. So, yun. Kaya medyo mababa siya. Nasa 935 lang compare mo sa ibang province. And for number 2 is Corner Brook. Ito ay may approximate population ng 19,000. And the average house na for sale price is nasa 200,000. And para naman sa magre-renta ng one bedroom, nagre-range lang siya ng 800. And for average cost of living, nasa 1,563. So there is another university dito sa Corner Brook, which is Greenfield Campus Memorial University. Yun yung meron sila. Itong school na to, yung Memorial University na to, is para siyang simulang kindergarten up to high school. Yung Greenfield campus na yan. Okay? And in terms of modern healthcare facilities, meron silang Western Memorial Regional Hospital. Okay? So, medyo malayo din siya sa St. John, kaya meron silang sariling hospital. Okay? Next is Portugal Cove. Ang population nila is nag-average ng 8,634. Kapag bibili ka ng bahay, nag-average po siya ng 450,000. And for monthly rent natin for one bedroom, nasa 1,750. And the average cost of living, nasa 2,670. So, nakarating na ako dito sa Portugal Cove actually. Malalaki yung mga bahay dito. Kaya talaga nag-a-average siya ng 450,000. Parang 6 bedroom, tapos mayroon pa silang garage. Naka-attach na sa bahay yung garage. So, medyo dyan. And, yung mahal yung monthly rent nila for one bedroom, nasa 1,700. So, kasi wala para ako dito. Karamihan dito is talagang bahay yung pinapaupahan at saka tawag dito, siguro walang masyadong apartment na unlike sa ibang province. So sa Portugal Cove, nandyan nakalocate dyan si Service Canada
And another thing, kung mayroon kang braces or other special for dental, nandito din sa Portugal Cove yan. Okay? So in terms of community activities and event, si Portugal Cove ay nag-aano din siya, annual ng regatta and St. Philip Festival. So yun ay providing family-oriented entertainment and cultural engagement. Yun yung meron si Portugal Cove. In terms of outdoor during summer, kung mahilig kang mag-adventure, pwede din siya sa mga kayak, nag-fishing, and nag-hiking. So, ang iba dyan, nag-overnight sa Portugal Cove. But again, hindi pa kami nakapunta dyan sa mga, yung pwede kang mag-extra adventures. Okay? Next is Mount Pearl. Approximate population here is 23,800. So, pangalawa siya sa malaking population dito sumunod kami sa St. John. And dito kami nakatira sa Mount Pearl. So, ang average house sale natin dito is nasa 280 to 300. So, depende yun sa laki ng bahay. And average monthly rent for 1 bedroom is nasa pinakamababa nasa 900. So, before nung dumating kami, inabot pa namin yung nasa 700 plus. 800 kasama na yung utilities. But now, after 2 years, tumaas na siya. And in terms of monthly cost of living, hindi siya nagkakalayo sa St. John. So, nasa 2,000 pa rin. Okay? Yun sa average cost of living. And in terms of school, especially dito sa may area namin, nandiyan yung O'Donnell High School and Mount Pearl Senior High School. And sa mga park naman, meron kaming Power Span dito and Mount Pearl Dog Park. So, meron separate na And dito din, especially dyan sa Glacier Summit, sa mga community and cultural events, merong Mount Pearl Show and Frosty Festival. So, yun yung mga kinikater nila. And sometimes, during summer, sa David's Park, may mga kinakandak sila dyan ng mga contest like yung Best Taste of Barbecue, tapos may mga banda na pumupunta dyan. So, yun, may mga entrance fee naman din doon. So, yun yung din for dito sa Mount Pearl. And you know guys, marami na mga Pilipino din dito sa Mount Pearl na mga may sasarili na silang bahay. At kadalasan dito is na sila, like 10 years, 12 years, yun. Marami na tayong mga kababayan dito. Ang iba ay nasa healthcare services at ang iba naman ay mga nasa field pa rin ng fast food chain. So, for the next one is Torbay. So, approximate population ni Torbay is nasa 8,388. So, maliit lang. Ang average house, kapag bibili tayo, is nasa 370,000. Average monthly rent for 1 bedroom nasa 1,100. Hindi nagkakalayo sa Mount Pearl. And the average monthly cost of living is nasa 2,000. So, hindi din siya nagkakalayo sa Mount Pearl. And then, in terms of outdoor recreation and parks, nandiyan ang East Coast Trail, yung mga trail, and si Torbay Common. So, hindi pa rin nakapamiliar dito. Parang hindi pa kami nakarating sa Torbay. So, mayroon din silang, community and cultural life events. Next is Paradise. So, in terms, pag sinabing Paradise, parang paraiso. So, in terms of Paradise, most likely yung mga nakatira dito, mga residents dito is mayayaman. Malalaki ang mga bahay dito sa Paradise. And ang approximate population nila is nasa 23,144. Average house for sale is nasa 350,000. And the monthly rent for 1 bedroom nasa 1,062. Konti lang ang difference sa Mount Pearl at saka sa Torbay. And the average monthly cost of living is nasa 1,972. So, yon. Dito naman sa Paradise is meron silang Paradise Elementary
and Holy Family Elementary. Isa daw sa mga committed for education and providing excellent learning environment. Yun daw yun yung ano nila, landmark. So karamihan dito sa Paradise, sarili na yung sariling bahay at saka malalaking mga bahay dito. More on mga business owners yung mga nakatira dito sa Paradise. Mga business owners na mga business nila is nasa St. John or nasa Goulds or nasa Montfort, yun yung mga business nila. At doon sila nakatira sa Paradise. So, next is CBS or they called Conception Bay South. So, ang population niya is nasa 26,199. So, mali pala ko. Pangalawa si CBS, pangatlo si Mount Pearl sa population. Average house sale is nasa 325,000. Average monthly for one bedroom is nasa 895. And average monthly cost of living is nasa 1,788. So, si CBS is, ang ano ni CBS is para siyang yung mga bahay nila is malalaki yung pagitan ng bahay dito. Pero marami din ditong mga mayayamang nakatira sa CBS. So, sa CBS, nandyan yung Top Sail Beach. Yan, isa sa mga magandang napuntahan namin. Conception Bay South Arena. Yan, nag-offer siya ng mga activities for all age and recreational facilities. And then, nandyan din si Manuel's River. Yan, nakapaligo na kami sa Manuel's River. Pag gumala ka doon, may trail doon and mag-e-end ka sa dagat. Tapos, meron siyang ilog. So, yun ang maganda din sa Manuel's River sa CBS. So, sometimes, ang mga residents ng CBS is nagtatrabaho sa Montfort. Ang iba is mga student ng CBS na pupunta dito sa Mount Pearl. So, kapag highway yung daan mo, malapit lang siya. Ilang minutes lang mo drive niya. Okay? So, the last one is Labrador City. So, sa Labrador City, ang approximate population nila is 7,412. And kung bibili ka ng bahay is nasa 350,000. But, kapag magre-rent ka for one bedroom is nasa 1,250. And the average cost of living is nasa 2,160. So, ang trabaho dito sa Labrador City is more on mining. They called na ito na remote area. Dito sa Labrador City. So, marami tayong mga kababayan din dyan sa Labrador City. And sabi nila parang nasa 500 na ba yung Pilipino dito. Yun, halos magkakakilala sila doon. And more on restaurant din, yung mga kababayan na natin na nandun sa Labrador City. So, si Labrador City, mayroon din silang mga shopping center and comprehensive healthcare services. But yung mga talagang malalaking hospital is kailangan pa nilang magpunta dito sa St. John para sa sa healthcare facilities na mas covered lahat. Okay? So, yung mga cities na nabanggit ko, ito yung mga best or recommended cities na matatagpuan mo dito sa Newfoundland and Labradors. And in terms of people, napakabait ng mga newbie dito. And karamihan sa kanila is dito na nagsettle or bumili ng bahay para makapag-retire. Okay? So, but again, isa sa mga pinakamaraming immigrants dito sa Newfoundland and Labrador, top 1 dito is ang mga Pilipino. Okay? Maraming mga Pilipino dito sa healthcare services and sa mga grocery, including childhood, yun sa education. And yung iba naman ay nasa field ng restaurant. Yon. And pagdating naman sa mga Asian food o mga pagkain Pilipino, more on St. John yung mga natin. Actually, meron na tayong 3 Asian store and restaurant natin sa
Filipino restaurant dito sa Newfoundland and Labrador. So, yun lang guys, and I hope na may natutunan kayo or nagkaroon kayo ng idea. Itong topic natin is para din sa mga kababayan natin na nagpaplano na mag-move like from other province dito sa Newfoundland and Labrador, kasi isa sa mga maganda ang cost of living or mababaan ang cost of living compared to other province is Newfoundland and Labrador. And as of now, ang minimum wage namin is nasa $15.60. So nagtaas na ulit siya. Way back nung pumunta kami 2022, nag-start kami sa $11. So malaki na yung in-adjust niya. Na-experience namin every year, twice na nagtataas yung minimum wage dito. So, that's all for today. Yung mga na-share namin sa inyo, and disclaimer guys, ito ay based dun sa mga nag-gathered naming research, nag-gathered naming data dito sa Newfoundland and Labrador. So, thank you for watching. Bye for now.